Dinner date this Valentine's Day? I know sooner or later it will. Naghahanap ba kayo ng lugar na matutuwa ang special someone nyo? I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like this? Tara, akyat tayo sa isa sa pinaka-romantic place dito sa Pilipinas. Ang Baguio. As in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading. This Valentine's Day, naghahanap ba kayo ng lugar kung saan pwede mag-date with your loved ones? Sinubukan namin itong sleeper bus ng Victory Liner papuntang Baguio para i-celebrate ang Valentine's Day. 11:30. Siyempre, may konting special para naman sa aking special someone. Try naman natin i-experience itong sleeper bus ng Victory Liner. CO2 po ba kayo, sir? CO2 tsaka VO1. Ang malungkot lang, hindi kayo magkatabi. Hindi kagaya sa regular seat sa bus na magkatabi kayo at pwede kayong magkayakap. 11:30 AM ang alis ng bus from Cubao Terminal nila. At dito tayo nakakuha ng slot sa unahan. FYI, online ko nga pala ito binook para less hassle. Try to check the website of Victory Liner for more details. May water na kayo, sir? Meron. Meron silang free snack at water. In fairness, masarap yung tinapay at para siyang toasted siopaw. 1,512 nga pala ang pamasahe dito, bawat pasahero. One way na yun papuntang Baguio with this sleeper bus. Meron din silang free blanket na pwede mong iuwi after. At makapal din naman. Para, Ayun. yan. Thank you. One day I'll touch you. 11:30 AM nang nakaalis tayo ng Cubao Terminal nila. Welcome aboard Biclana Royal Crest to Baguio City. Our travel time will be approximately 4 to 5 hours. For your comfort, we have a washroom located at the back of the bus. Should you need any assistance, please do not hesitate to call me during the trip. Thank you. Hindi nga pala sa EDSA ang daan nito, kundi sa looban going Skyway palabas ng NLEX. Ang downside lang dito sa harap na pwesto ko, nakatutok ang aircon sa mukha ko. But in fairness, maganda naman siya. Medyo bitin lang sa akin sa height ko na 5'5". Pero sabi nila, mas maiksi talaga dito sa harap na bed. At ang galing ni ating steward, marunong din siyang manikit. Lumabas kami dito sa Quezon Avenue para dito umakyat sa Skyway going to NLEX. Mabilis naman ang biyahe palabas at smooth din ang takbo natin dito sa NLEX. Walang traffic. Maaliwalas ang panahon ngayon. Mukhang maganda ang weather na dadatnan natin sa Baguio. Napaka-smooth ng biyahe natin hanggang makarating tayo ng T-Plex. Nakatulog din tayo sa haba ng stretch ng T-Plex. 3 PM na
nang dumating tayo dito sa Rosario La Union exit, ang dulo ng Tiplex. At ito na ang start ng Ahunan papuntang Baguio. Dito pa lang sa paanan ng Baguio, maaliwalas na ang panahon. Kaya ine-expect natin na magiging maganda ang date natin sa taas. In fairness dito sa sleeper bus nila, smooth manakbo. Wala tayong na-experience nakalampag sa body nito. Kahit may mga nadaanan tayo na lubak na daan. Sa bagay, from Vietnam nga pala ang body nito. Napansin ko lang na parang gapang siya sa angnan or baka sa driver lang. Okay naman si Manong driver mag-drive, smooth naman at maingat at hindi rin tayo nahilo sa mga kurbadahan. At ito na, nakikita na natin ang fog sa daan. Senyales na malapit na tayo at malamig na sa labas. Marami-rami tayong nasalubong na bagong bus ni Victory Liner. Same body with this unit. Mukhang nagustuhan nila ang performance nito. At ito na, once na madaanan natin itong magarang tulay na ito, sign na malapit na tayo. Dito ko na naramdaman na gapang talaga siya sa unan. Well, okay lang din. Baka nga maingat lang si kuyang driver sa unit niya. "4:30 PM nang dumating tayo dito sa terminal ng Victory Liner sa Baguio. 8/10 ang rate natin dito sa biyahe natin paakyat ng Baguio for their sleeper bus. At syempre, date muna tayo with my lovely wife. I know sooner or later it Bigyan naman natin ng special date ang aking lovely wife know I'm in love. at iparamdam ang 16 degrees Celsius temperature dito sa taas ng Baguio. Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. The windows will open us in. At isa sa ikinasasaya ng puso ng aking asawa ay ang pamimili dito sa Baguio. Kaya pinuntahan namin ang paborito naming lugar dito sa Baguio, ang kanilang palengke. Dito sa dulo ng kanilang palengke, matatagpuan natin ang vegetable market. Lahat ng klaseng gulay ay makikita mo dito. Kumpleto rekado.
Fresh na fresh from farm at murang-mura pa. At kung mamimili kayo nito, isa sa tip ay dito kayo mamili sa pinakadulong part ng palengke at sa mga sulok-sulok nito. Di hamak na mas mura kumpara sa bungad. Isa pang sikat dito sa Baguio ay ang kanilang fresh flowers. Meron din nito dito sa palengke nila. Fresh na fresh at mura pa kumpara sa presyo sa Maynila. Kaya kung mapapadpad kayo dito, huwag niyong kakalimutan na bumili ng bulaklak dito para sa inyong loved one. At syempre, dito naman tayo sa pinakasikat na pasalubong area ng Baguio. Magkano yung malaki? 400 kilo? Sa maliit? 300. At hindi papatalo sa mga pasalubong ang kanilang strawberries. Going back to Manila na ulit tayo. Syempre, via Victory Liner ulit. Round trip ticket na ang kinuha natin via online. First thing first, ikutin muna natin ang terminal nila. Dahil first time ko dito sa bago nilang renovated terminal. Parang airport ang datingan ng terminal nila. Meron din silang nakakalat na LED TVs kung saan makikita mo ang schedules ng buses nila. Meron ding food stalls sa loob ng terminal nila. While waiting for your bus, pwede ka nang kumain. Mapapansin natin na puno ng tao ang terminal nila. Hindi magkamayaw sa pila. Marami kasing chance passenger na nagbabaka sakali na makakuha ng ticket. Kapag February, fully booked daw lagi ang mga buses nila. Ilan, sir? 2. Kaya naman, para less hassle, nag-book na lang ako online at meron silang separate booth dito for online tickets. 1,512 din ang pamasahe pabalik ng Manila from Baguio via sleeper. At kung nag-crave naman kayo sa fast food, meron sa tapat ng terminal nila. Ang pinakasakayan nila ng bus ay dito naman sa lower level ng terminal nila. After natin ikutin ang terminal nila, as usual, as bus enthusiast, nag-bus spotting muna tayo sa labas. Sa pag-aantay natin sa labas, meron tayong na-meet na mga bus enthusiast. Yung pagiging bus enthusiast nyo, kailan nyo na-discover? Ako naman, by commuting rin po. First time ko rin po. Since bata ka pa, ano? Oh, is parang lagi ko nakikita sa post yung bus kasi. More on nakikita mo sa internet, gano'n? Yes po. Kaya, Pero hindi ka nagta-travel, ganyan? ay, nagta-travel po ako minsan. Ngayon, like pumunta po ako sa Gumaca, Pasay. Nakarating ka ng Gumaca from Baguio, gano'n? Ay, hindi. Opo. Simula nung elementary pa ako. Doon ako nailig ko sa mga bus po. Lalo sa Victory Liner po. Doon po ako lagi po sumasakay nung No. tuwing gagala po kami sa Olongapo. Lagi kayo nagpapaulong ka po. Opo.
Tapos nakita nyo na lang din sa internet na marami palang bus enthusiast. Ako po, ganun. sir. Marami po mga old-timer po na unit po dun sa Oo. Flickr po. Same din po sa akin sa Flickr. 2020, pandemic. Siyempre, hindi po ako makagala kasi stay at home lang. Ayun, Oo. tamang tingin lang po sa mga Flickr, yung mga matagal ng retiradong buses. Kaya doon din po ako nag-squad. Naging bus enthusiast na rin. Oo. Na maging active mamitik, yung pinag-aralan ko kung paano rin mag-picture ng mga dumadaan din na buses. Ganun. Shoutout po sa inyo and nice to meet you. Wow, si Navigator Idol pala to. Ang schedule ng bus natin ay 3:15 ng hapon. Nakita na natin itong si 7803 preparing for dispatch. Ito ang masasakyan natin pabalik ng Manila. Nagpaalam tayo sa driver nito para silipin ang interior habang wala pang pasahero. 1 by 1 ang configuration nito with 28 bed capacity. Volvo V8R naman ang drivetrain na ginamit dito. 330 horsepower with fully automatic gearbox. At 3 PM, sumakay na rin tayo para makapag-ayos ng gamit natin. Lulula ka? Ayaw mo? Wait lang, wait lang. Dito ka na lang. Sige, dito ka na lang. Diyan ka na lang. Sige. Sino? Okay lang? Okay lang? Ang wala lang sila dito. Yung monitor. Sorry, at hindi tayo marunong umakyat. Hindi. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Ganun. Yan ang pag-akyat eh. Medyo mahirap actually dahil masikip at makitid yung hagdan nila. Saktong-sakto lang ang katawan natin dito sa bed. Actually, medyo ipit na rin ako. But natuwa ako dahil may adjustable pillow na siya na yakap sa ulo mo. Mas maganda yung position ng aircon vent niya dito sa gitnang part compared sa unahan. Thank you. Exactly 3:15 PM, umalis na ang bus natin. Shoutout sa mga tropa nating bus enthusiast dito sa Baguio. See you next time! Hindi tayo pinahiya ng Baguio
Naging fruitful ang date natin dahil una, maganda ang weather at super lamig at 16 degrees Celsius lang naman. Wala ring ulan. Thank you Lord. By the way, ganito pala katahimik sa loob ng sleeper bus. Maganda ang insulation ng body niya. Kaya sa mga may plano mag-date dito sa Baguio, try this. Sulit naman at kung may extra money ka, why not invest for your experience and make memories with your loved ones? Para pogi points tayo kay Mrs. Ng gabi nang dumating tayo ng Cubao Terminal. Very relaxing naman ang biyahe natin. 8/10 ang rating natin para dito. 10 is the highest. At bakit? Number 1, medyo pricey pa rin siya sa presyong 1,500 going to Baguio. Sana bawasan pa nila kahit konti. Number 2, medyo masikip lang yung bed. What if kung medyo malaki pa tayo? Sana next time, 1x1 naman ang gawin nila sa mga future sleeper bus nila. Thank you for watching and happy Valentine's Day!